pag tayo ako lumapit, hindi mo ko pinapahiya. Kaya sa'yo ako lumalapit kasi alam ko mabait ka. Pero na-realize ko rin na sobra na ako. Naya na rin ako sa mga viewers. Na masasaktan na rin ako sa mga sinasabi nila. Na makapal na yung mukha ko. Naisip ko rin sobra na ako, maabuso na ako. Saka naisip ko rin si kuya ko Oliver, Daddy Frankie. Imbis na siya yung tulungan mo, ako pa yung umaabuso sa'yo. Hindi yun. Naintindihan kita, Nanay Ansing. Pasensya na po, Daddy Frankie. Wala yun, huwag mo isipin yun. Nandito ako, salamat ako sa Panginoon. Dahil nakilala ko kayo. Inuunawa ko ang lahat, naintindihan kita, Nay. Salamat po, Daddy Frankie, at nandiyan kayo sa amin. Nanay Ansing! Happy New Year! Parang ang saya-saya mo ah. Nandito ka. Kasi po, naglilinis po ako dito sa kulungan dati ni kuya ko po kasi namimiss ko rin po siya. Namimiss mo si Kuya Oliver kaya nilinis mo. Opo. Oh. Totoo ba yung sinabi nila, no? Minsan parang totoo talaga eh. Na kung kailan pag nawala ang isang tao, saka mo siya mamimiss. Daddy Frankie, Oh. na-realize ko na rin po na umaabuso na po ako sa inyo, na hingi ng hingi. Sobra na ako. Naya na rin ako sa mga viewers. Na masasaktan na rin ako sa mga sinasabi nila. Na makapal na yung mukha ko. Hello, Tay. Good morning po. Happy New Year po, Tay. Happy New Year to, Nanay. Kumusta po kayo? Ganito lang po. Kumusta ang New Year? Ang saya naman po. Na walang konti lang yung handa. Kunti lang handa. Bakit naman? Namang lagi nagtatulak po kami. Tay, bago ang lahat, kaya ako napunta rito. Gusto kong makausap si Nanay Ansing kasi nagpunta siya doon sa bahay last year, noong December 31, hindi niya ako dinatnan. So, may mga bagay akong gustong iklaro sa kanya. Gusto ko siya makausap ng masinsinan para maging maayos. Nasaan po ba siya? Ay, yung pala natin, naglilinis sa bahay niya, no? Nandoon. Sige, Tay, okay lang puntahan ko siya? Sige po. Okay lang? Sige po. Sige po. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. At Happy New Year pong muli, mga kababayan. Sa araw na ito, kaya na aking sinabi kanina, nagpunta si Nanay Ansing doon sa bahay ko nung 31. Kaya lang hindi po kami nagpangita. At sa naging usapan nila ni Yaya, Ate Feli, and then Kuya Jesse, medyo kahit ako po, medyo hindi ko na alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Kaya minabuti ng team ngayong resume ng trabaho namin. Gusto ko siya makausap ng personal para ayusin. Diretsahin ba? Kasi akala niya nung nagpunta siya doon is nagtatago ako or what. Mga kababayan, nung time na yun, nung December 31, pinuntahan ko po yung tatay ko sa bahay niya. Kinumbinsi ko rin yung tatay ko para doon mag New Year sa bahay sa bahay ko kasi mag-isa lang po siya. At nung pagdating ko, nakaalis na rin si Ate Ansing. Pero mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung lagi kong sinasabi. Si Daddy Frankie, hindi ko po kayang mamahiya ng tao or what. At lagi ko pong sinasabi, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang rason, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Bawat isa sa atin, may dahilan. Nandito po si Daddy Frankie sa social media, hindi po para mang-away or manghusga.
Pero syempre, dahil nakikita ko na maraming nagsasabi, ganito, ganyan, Daddy Frankie, at para sa ikakaayos din. Kaya personally, kakausapin po natin si Ate Ansing ngayon, Nanay Ansing, para maging maayos. Ayaw ko po na sa pagtulong ko sa kanilang kapatid ay mapapahamak or mapapasama rin ng isa. Mga kababayan, tuloy-tuloy tayo sa video. Tara guys, samahan niyo ako. Araw ngayon mga kababayan, may sikat na ng araw. Pero, hindi pa masyadong mainit kasi ayos pa. Ano to, kamote? Ito yung tanim nila, kamote. Nanay Ansing! Happy New Year! Parang ang saya-saya mo ah. Masaya po ako. Masaya ka. Buti naman. Kumusta ang New Year? Maayos naman po. Maayos naman. Ba't nandito ka? Kasi po, naglilinis po ako dito sa kulungan dati ni kuya ko po kasi namimiss ko rin po siya. Namimiss mo si Kuya Oliver kaya nilinis mo. Opo. Oh. Naalala ko po kasi siya. Ha? Naalala ko po siya. Naalala mo yung kapatid mo. Salamat naman. Opo, namimiss ko rin po siya, Daddy Frankie. Kaya ako pumunta dito kasi gusto kitang makausap ng maayos personally. Kailangan kakausapin kita na ako mismo yung nag-effort pumunta sa bahay mo. Okay lang ba kitang maabala? Opo. Pwede ba tayo mag-usap dito? Dito sa hindi mainit, hindi mahangin. Kumusta naman tong bahay ni Kuya Oliver? Maayos pa naman po. Nilinis ko nga po kasi dumi-dumi na naman po. Ayan, okay. Dito, usap tayo rito. Okay lang? Opo, okay na. Dumanaw dun sa bahay nyo. Sabi nga ng asawa mo, nandito ka raw. Opo, naglinis po ako dito. Ayan, okay ka lang dyan, Ate Ansing? Okay na. Kuha kayo, upuan kaya doon. Manghiram kayo doon para maging maayos. Ayan. O ako, upo na lang ako dito. Dito upo ka, Ate Ansing, para maging maayos. Ate Ansing, lapit ka ha. Ayan, idikit ko lang yung mic kasi mahangin. Okay? Isa pa, lapit ka lang. Isa pa. Yun. Sa akin ba yung nagre-ring? Ate Ansing, huwag kang layo ng layo. Naligo naman na ako. Ako nga po hindi naligo. Ay, ikaw hindi pa naligo? Opo. Ilang araw na? Ilang araw na hindi naligo? Isang araw pa lang naman Ha? po. Isang araw pa lang. 5 araw pa lang. Okay lang yan. Huwag kang mahiya. Cowboy tayo. Na? Opo. Kumusta ang New Year? Maayos naman po, Daddy Frankie. Ano handa nyo? Pansit lang po. Pansit lang. At least, buo ang pamilya magkasama. Oh. No? Parang happy ka ngayon natin, Nanay Ansing. Opo, kasi po bumubuti na po yung kuya ko, si Kuya ko Oliver. Buti naman, no? Ganun ba talaga? Totoo ba talaga, mga kababayan? Ay, upuin natin si Nanay Ansing para magandang usapan. Dito ka, Nay. Huwag kang lalayo sa akin. Ayan. Totoo ba yung sinabi nila, no? Minsan parang totoo talaga na kung kailan pag nawala ang isang tao, saka mo siya mamimiss. Opo, naalala ko nga po yung kuya ko, Daddy Frankie. Na-realize ko na rin po na umaabuso na po ako sa inyo, na hingi ng hingi. Hindi naman. Kumusta po pala si kuya ko? Okay naman siya doon. Yun nga yung rason, Nanay Ansing, kung bakit ako nandito. Dahil gusto kong kausapin ka, gusto kong makausap ka ng maayos about doon sa pagpunta mo sa amin nung 31. Nga po. Nahiya na rin po akong punta ng punta. Kasi naman po, ikaw lang naman po, Daddy Frankie, malalapitan po. Pag lumapit po ako sa iba, pinapahiya lang po ako. Pag umutang po ako sa iba, ay wala, utang ka ng utang, sabi pa sa akin. Kasi pag sa'yo ako lumapit, hindi mo ko pinapahiya. Kaya sa'yo ako lumalapit kasi alam ko mabait ka. Pero na-realize ko rin na
sobra na ako. Naya na rin ako sa mga viewers. Na masasaktan na rin ako sa mga sinasabi nila. Na makapal na yung mukha ko. Naisip ko rin, sobra na ako, maabuso na ako. Saka naisip ko rin si kuya ko Oliver, Daddy Frankie. Imbis na siya yung tulungan mo, ako pa yung umaabuso sa'yo. Hindi yun. Naintindihan kita, Nanay Ansing. Pasensya na po, Daddy Frankie. Wala yun, huwag mo isipin yun. Nandito ako, salamat ako sa Panginoon dahil nakilala ko kayo. Inuunawa ko ang lahat, naintindihan kita, Nay. Salamat po, Daddy Frankie, at nandiyan kayo sa amin. Alam mo kung bakit ako pumunta dito, ipapaliwanag ko sa'yo, ha? Makinig ka muna. Nung araw na nagpunta ka doon, talagang wala ako. Pinuntahan ko kasi yung tatay ko, gusto niya. Okay lang ba? Hindi maingay? Okay lang yan. Pinuntahan ko yung tatay ko, kinausap ko siya na doon siya mag-New Year sa amin. Di ba? Disperas ng New Year Kaya po yun. pala wala kayo nung pumunta ako. Tapos, syempre, yun, kinausap ka ni Kuya Jesse, ni Ate Feli, ni Bandam. So, napanood ko yun. Sabi ko, kailangan kausapin ko si Nanay Ansing, kailangan paliwanagan ko siya ng maigi. Para malaman mo, maintindihan mo. Although, gaya ng sinabi ko, Nay, kung sa akin lang, uunawain ko hanggat kaya ko. Nakita ko naman sa sitwasyon mo talagang sa hirap ng buhay. Po, alam nyo naman po yung asawa ko, nagtatrabaho naman po siya, nakikipag-arawan sa bukid. Kaso po, kulang po talaga. Ang mahal po kasi ng bilihin ngayon, Daddy Frankie. Pangbigas, pang-ulam, tapos panggastos ng mga anak ko. Kulang na kulang talaga. Okay na yun, Nay. Makinig ka sa akin. Alam mo, Nanay Ansing, pasalamat ako kasi nakikipag-cooperate kayo sa akin. Sana tuloy-tuloy. Pero sana, para hindi na magalit sa iyo ang mga viewers, huwag ka na lang mag-demand. May kasabihan po tayo, Nanay Ansing, na alam ng Diyos kung ano ang nararapat at kailangan mo. Hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa humihiling sa ating Panginoon. Alam na ni God kung ano yung para sa atin. Kusang darating yan kung talagang naangkop at panahon na para sa atin. Kaya po siguro nag-cross yung daan natin unang-una para matulungan si Kuya Oliver, which is true na yun dapat ang uunahin natin. Oo nga po. Pero napansin mo ba nung unang-unang pasok ko sa bahay mo, nakita kong butas-butas yung yero, nagbigay agad ako ng 10,000. Oo nga po. Hindi ka Salamat pa po. nagsasabi or what, may bigay na ako sa'yo. Pero hindi ko po yun magagawa kung hindi sa power ng Panginoon. Oo nga po. Ulitin ko, Nay, para hindi magalit yung mga tao, para hindi sila magtampo, para hindi kanila ma-misinterpret. Iwasan na natin yun. Okay. Ang pinakamasaya dito, nakikipag-cooperate ka sa akin para matulungan si Kuya Oliver. Opo, Daddy Frankie. Gaya ng sinabi ko, yung pangangailangan mo, alam ng Diyos, alam ng Panginoon. Kahit hindi ka magsabi, nakikita ko rin po. Ha? Opo, Daddy Frankie. Kasi sa Pasensya na po totoo, kayo. Mabuso na po talaga ako sa inyo. hindi naman. Gaya ng sinabi ko, naintindihan kita dahil siguro nakita mo, pinag-aralan ko rin yung upload yung mga sinabi mo na ayun, sinabi mo pa nga doon yung once upon a time ba yun? Encantadia na may followers na ganito ganyan. Naintindihan kita. Although mga kababayan, mga kabarangay, si Nanay Ansing, gaya ng sinabi niya, hindi naman sila nakapag-aral. Kumbaga, kung ano yung naisip lang nila, guys, no? Kaya pagpasensyahan na po natin. Hindi niya alam lahat yung kanyang ginagawa.
kahinaan, kakulangan, kahirapan ng buhay. Pero Nanay Ansing, gaya na sinabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi porket tinutulungan ko si Kuya Oliver ay si Kuya Oliver lang. Pero sa mata ng tao, nasasabay tayo, pangit. Mahirap ipaliwanag at hindi lahat ng tao maunawaan ka. Kaya kung magtitiwala ka sa akin, salamat ako na pasyalan mo yung kapatid mo doon. Really appreciate. Masaya ako kasi isa yun sa mga ingredients, kumbaga, para mas mabilis gumaling ang kapatid mo. Okay. Kaya ngayon, may nag-message nung napanood nila yung upload natin, may nag-message na naman. Ano pong sinabi? Babasahin ko, ha? Nabasa ko to kanina, alauna, madaling araw. Ang haba ng message niya, mga kababayan, ang haba. Daddy Frankie, nag-email ako sa iyo. Daddy Frankie, nag-email po ako sa inyo para sa padala ko. $400 po yan. Kay Kuya Oliver po, 5,000 pesos. At kay Ate Ansing po, 10,000 pesos. Para dun sa yero na sinasabi niya. The rest of the money sa inyo na po, pandagdag sa gamutan, etc. Tulong ko na po ito. Ginawa ko po ito dahil alam kong maraming galit kay Ate Ansing. Ganun din po ako. Pero parang naawa ako sa kanya. Dala pa niya yung anak niya. Alam ko, sobra na din siya nang hihingi sa inyo. Kaya ako na lang po ang aako sa kanyang yero para tigilan na niya ang pera ni Kuya Oliver. For someday, kakailangan ni Kuya Oliver pag magaling at naging normal na ang buhay niya. Kaya ito na po ang huli kong tulong kay Ate Ansing para di na mag-isip ng pera, para hindi na mag-isip sa pera ni Kuya Oliver. Yan po ang message ni Ma'am Jenelita Kilding. Nag-message siya ulit, 5,000 for savings ni Kuya Oliver. Dagdag po yan sa goal ko para umabot ng 150,000 pesos. At yun na din huli sa tulong ko kay Kuya Oliver. But of course, gagabay pa din ako sa ibang beneficiary sa abot ng aking makakaya. Dahil lahat ng bagay may katapusan din. Dahil kaya ko pa, no problem po. Thank you so much, Daddy Frankie. Make sure na bibili siya ng yero si Ate Ansing para hindi na tumutulo ang bahay niya. And then nag-reply po ako, mga kababayan. Sabi ko, thank you so much, ma'am. Makakaasa po kayo na makakarating kay Nanay Ansing. Diba? At nag-reply ulit siya, mga kababayan. Wish granted po sa kanya yan. Alam kong kulang pa yan, but yan po, natulong at malaki na din yan. Kung hindi kasya sa budget, di yung tumutulo na lang muna ang gagawin. Kaysa maghihintay pa siya sa pera ni Oliver na hindi naman sa kanya. Kaya napag-isipan kong mali man yung ginagawa kong pagtulong, okay lang po. At sa kalooban ko po ito, makulit siya. Baka magkasakit pa kayo sa kakulitan niya, lol. Maging matatag po kayo, Daddy Frankie. Nandito po ako sa pangako ko kay Kuya Oliver. Basta bumili si Ate Ansing ng yero para naman hindi naging baliwala ang bigay ko. At yon ang lagi niyang kahilingan. Hindi ko siya kilala dahil sa tiwala ko po sa inyo at sa pag-aaruga nyo kay Kuya Oliver, talagang I'm on your side, Daddy Frankie. Hindi po ako mayaman. Marami din po akong natutulungan dati sa Facebook. Pero hindi ko po upload yon. Ang tawag ko sa sarili ko, secret giver sa Facebook. LOL. Natawa siya. Hindi po ako basta-basta nagbibigay
Nakikita ko po sa tao ang kawalan. Okay lang. Kung tumulong, okay lang akong tumulong kay Ate Ansing, that's it. Hindi na po mauulit yan dahil may pangako ako sa inyo na magpo-focus ako sa goal ko kay Kuya Oliver na umabot ng 150,000 ang maitutulong ko. Thanks po sa pangunawa sa akin. Lubos na gumagalang, Jenelita Kilding. Kaya nag-reply ulit ako, ingat po kayo parati ma'am at mas makakatulong pa kayo sa ibang nangangailangan. Naintindihan mo? Opo. Narinig mo yung sinabi niya? Maraming salamat po, Daddy Frankie, sa mga tumutulong po. Pasensya na po kayo sa akin. Maraming salamat po, Ma'am Jenelita Calding po, sa walang sawang pagtulong po sa amin. Pasensya na po kayo kung makulit ako. Yung pong bibigay nyo, ibibili ko na po agad ng yero para mapagawa na po yung bubong namin na tumutulo. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po talaga.